What's up mga ka-G-Lovers? Giovanni B nagbabalik. So may aayusin tayo. May dinala dito na naman na power inverter. Modified sine wave problem nagpo-fault. So may green and may red. So wala na rin siyang output. Yan ang aalimin natin. Titingnan natin mamaya. So valid dito, binuksan na natin siya. So kadalasan pag ganito nagpo-fault, so may secondary, kadalasan yung problema niyan, may voltage. So hindi natin alam kung dito talaga. Kadalasan lang. Kadalasan sa mga sa mga output na MOSFET. So check nga natin yung MOSFET. So alamin natin kung talagang sira yung MOSFET. Nung pag-check natin sa MOSFET, ito yung diode. So sa diode to. So mali pala, ito yung simula dito yung MOSFET. Wala naman siyang shorted. Yan, wala naman siyang shorted. So, sinigurado ko, chinik ko talaga, tinignan ko yung dalawa na yon, tinignan ko kung diode talaga. So, na-confirm ko nga, diode talaga, yung gitna niyan yung output niyan, input yung dalawa. So, ay gilid-gilid. Kaya, short, magkadikit yung gilid-gilid niyan. So, okay, na-confirm na natin na hindi sira yung, yung MOSFET nito. So, para makasigurado tayo, talagang sigurado, need natin tanggalin. Alisin natin sa board, baka may leak. So, para sigurado lang. Tapos, mag-check din kasi tayo ng voltage. So, mas maganda kung mapanormal natin muna yung voltage bago makabitan ng mga MOSFET. So, bali tanggalin ko lang muna to. So, skip na lang natin para hindi tumagal. So, ito na, natanggal ko na yung mga MOSFET. Nung chinik ko yung MOSFET, inisa-isa ko to, wala naman ako nakitang shorted or leak. So, normal naman siya. So, tingnan natin. Pakita ko sa inyo. Yan. Wala naman siyang shorted. So, tinitis natin yung source, engage, yung magkabilaan, dulo-dulo. Kadalasan yan yung nag-short kasi. Kasi yung drain source, nag-short talaga yung pag nag-switch na. So, ito lang yung base, ay gate and source ang tinitest natin. So okay, wala namang problema talaga. Na-test na natin yung MOSFET. Na-double check natin na hindi nakakabit sa board. So next natin ay mag-check tayo dito sa kinakabitan. Ng chinik ko, wala naman shorted. Yan, wala naman shorted. Tapos mag-check tayo ng voltage. Yan, wala naman shorted. Yun, okay? Sunod ko pa para makikita nyo na talagang naka-continuity test tayo. So next naman natin ay mag-check tayo siguro ng voltage. So pero chinik ko pa rin tong MOSFET na kung nag-working siya. Yan, naka-switch on pa siya. I-off natin, dapat mag-OL yan. 0.5 tapos OL. Yan, 0.5 OL kabila. Good. Yan, sinisigurado ko lang kung nag-switch yung mga MOSFET. Yan, switch on. Yan, switch on natin. Tapos yan, naka-switch na siya, 0.2, 0.5 dito. Switch off, dapat 0.5 OL. 0.5 OL. Good. Yung dalawa pa. Switch natin. Yan, sinusuplayan natin yung gate. Yan, 0.4, 0.4. Dapat mag-off 0.4 or 0.5 OL. Good. Next, yung isa pa last. Yan, switch natin. Yan, nakaswitch siya. Yan, nakaswitch. Off natin. 0.5 dapat to. OL kabila. So, nag-gets nyo yung pag-test natin. Good. Next naman, nag-switch naman yung natin, yung MOSFET. Check tayo. Siguro dito. Wala, okay naman. So, nakadiode pa tayo pala. Continuity. Wala. Walang short. So, pag ganito, minsan nakakaduda na to. So, kailangan na natin mag-test ng voltage. Yan, check tayo ng voltage.
Man. Hindi mo dyan kung ano yung Yan, naglinis muna na tayo dito. So check tayo ng voltage mga ka-G lovers. Tingnan natin. So dito mostly kadalasan 300 plus volts, 300 to 300 plus volts yung masukat dapat natin dyan sa filter ha. So pinaulit-ulit ko pa talaga oh. So ganyan kasi ako minsan mag-ayos, dino-double check ko kung may nagli-leak o may nag-short dito. Kaya nagda-drop siguro yung supply. So pag mababa kasi yung supply, orang supply, kulay red talaga magpo-fault yan. So okay. Dahil sa na-check na natin, voltage naman tayo. Kabitan ko lang ng source to, supply source. Tapos tingnan natin. So habang kinakabitan ko to ng supply source, pa-promote muna tayo ng video natin. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa bawat na-upload ko na video. Pa-hit na rin ng like button kung nagustuhan nyo. So okay na pala oh. May kulay red, nakauna pala kulay red. Test natin yung filter capacitor. Yan, yung malaking capacitor dyan sa secondary. Check natin. So dapat may 300 yan dyan pataas. Tingnan natin. So pastig yung tester na to. Yan, okay. So dito nagbiasing ako, wala. Ay 12 pala. Mali yan, pero parang wala. Yan 0.5 dito, mali. Ito 12 but 12 kaya dito. Posible naman. Ang taas ah. Ang taka ko ah, but 12. So check natin yung filter para sigurado tayo. Baka guni-guni lang natin yung 12 na yun ah. So nag-check ako ng filter 1.2, imposible magkaroon ng 12 to kasi yung filter main source niya mismo ay 1.2, so dapat walang 12 yon. So ibig sabihin drop yung supply sa secondary. So may problema yung primary. So nakarekta na pala yung switch nito mga ka-G lovers. So nagets nyo? Walang supply yung secondary, 1.2 lang. Kaya may problema yung supply ng secondary kaya nag-red siya. So next natin ay sa primary tayo mag-check. Tanggalin natin yung mga MOSFET para sigurado tayo sa pag-check. Kasi i-check ko rin yung waveform nito. So alamin natin kung may dumadaloy na signal. So napaka-importante din kasi maalaman mo kung normal yung signal niya sa MOSFET. So tara mga ka-G lovers, siguro tanggalin na lang natin tong tong secondary siguro. So tinanggal ko na yung secondary, yan nakatanggal na yung secondary. So chinik ko naman itong mga gate resistor, normal naman. So hindi naman siya open. Kasi wala naman shorted yung mga MOSFET. So ito yung drive niya. Ito yung PWM control drive. Yan yung part number A7500BS. So voltage mode, PWM controller. Tapos tingnan natin yung isa naman. So bali itong isa naman ay 324. So kung hindi ako nagkakamali, ito yung control operational amplifier natin. So ito yung controller, PWM controller. Kadalasan based on my experience, kadalasan mga ka-G lovers, pag wala siyang output na signal or abnormal siya, kadalasan dito yan sa 324. So hindi gumagana yung natin yung PWM controller pag sira itong 324. So ang ginawa ko muna dito, chinik ko kung normal yung connection nito. So pin number 7 yata itong PWM controller to ground. So i-check natin kung connection yung ground, may connection sa ground. So okay, connected naman siya sa ground, so ibig sabihin walang putol. Tapos ito positive to. So pag chinik natin ito na walang supply, confirm na natin na may problema yung 324. So kadalasan wala tong supply dahil sa 324. So yan yung napapansin ko dito mga ka-G lovers. So tandaan nyo mga ka-G lovers, pag walang supply itong PWM controller na to, ibig sabihin may problema yon 324. So minsan ito rin yung may problema. So kadalasan lang. So check natin
Nung pag-check natin sa pin number, itong pinakalas na to, yan, wala siyang supply o 0 volt siya. So ibig sabihin may tama yung ano natin, yung 324. So kailangan natin sigurong palitan muna yung 324. So matesting natin. Pag pinalitan natin ng 324, ganun pa din. So wala tayong magagawa. So baka may problema tong PWM controller. So yan lang yung dalawang minsan yung tinatamaan dyan. Itong mga parts na katabi niya, bihira naman tamaan. So nag-check ako ng mga continuity dito. So wala naman problema yata. So try natin palitan yung yung 324 muna mga ka-G-Lovers. So testingin natin. Siyempre bago muna ako magpapalit, so mag-check muna tayo dito. So double check muna ako dito. So tinitingnan ko lang yung mga parts dito. Baka kasi may shorted, so magka-problema rin tayo. Kaya nagda-drop siguro yung supply. So tine-check ko lang. Tapos yung mga connection niya na umaabot ba. So minsan tinitingnan ko yung data sheet para malaman ko rin. So hanggang dito siya sa transistor. So umabot siya dito. Yung yan, ito. Umabot siya dito. So itong pin number 12 yan. Pag sinuyod mo to, parang naka-ground yata to. Ito naka-ground yan. Yan banda dito. Tapos yung hindi pala pin number 12. Basta yung pinakalas sa IC. So bali yung pin number 16 yung positive natin. So dito may positive dapat yung sa transistor. So tingnan nga natin. Pag may positive yung transistor na yan, baka hindi nagsiswitch na lang. So may problema talaga yung 324. So check natin kung may 12 volts. So tingnan nga natin. So pin number 7 ang ground. So check natin yung transistor. Wala. Itong taas, meron siyang 12, hindi nga talaga siya nag-switch on. So na-confirm na natin mga ka-G-Lovers na hindi dumadaloy sa controller o PWM controller. So ito kailangan natin palitan. Yan, nilagyan ko na siya ng konting flux yan. So, kailangan natin tong palitan, tanggalin natin to. So pwede nyo naman hatirin, kaya lang hinay-hinay sa hangin, baka kasi uminit masyado, magkatanggal-tanggal yung mga parts dyan, maliliit pa naman, magtatabi-tabi pa naman o magkakatabi-tabi. So ang ginagawa ko minsan, sinosolder ko na lang para minsan tsagaan na lang, iwas tanggalin mga ibang parts dyan. Lagyan nyo na lang siguro ng flux para madali siyang matanggal. Okay, lagyan na natin ng mga soldering lead, tapos initin lang natin yung lead, tapos pugkutin lang natin. So lagyan ko pa siguro ng flux. Tara, let's. So tanggalin lang natin ito mga ka-G-Lovers. Dumikit na nga dun sa resistor. So ayusin na lang natin mamaya. Linisin na lang natin. Yan, okay, umangat na siya. So tandaan nyo mga ka-G-Lovers, yung sinasabi ko, pag walang supply yung PWM controller, kadalasan dito yan sa 324. So hindi na bibigyan ng supply yung yung PWM controller o wala siyang signal na dumadalo. So yan. Okay, tanggalan natin yung 324, palitan natin ito. So dahil meron tayo dito mga donor board, so yung mga malala na, yung mga sumabog na yung board, binigay na lang na sa atin. So kukunin na natin yung IC na 324. So yun ang ipapalit natin. So kabit lang natin yung IC mga ka-G-Lovers. So kukunin ko lang yung IC. So bali ito na, natanggal ko na yung IC na kinuha natin doon. So, kabit lang natin to. Yung guide, dapat makuha nyo yung guide
Yan, yung pin number 1, importante yan, hindi magkabaliktad. Yung isa, yung tinanggal natin kanina na sira siguro. Hindi pa natin alam kung sira siguro lang. Kasi i-confirm lang natin na baka dito yung problema. So kabit lang natin. Medyo mahirap lang to pag pasmado ka na. Ako medyo pasmado ng konti, kaya medyo mahirap-hirap nang ikabit. So napakaliit pa naman. Tsagaan lang natin. So connect lang natin yung paa mo ng kahit isa o dalawa dyan na hindi lang siyang gumalaw, tapos solder na natin. So kung kamay nyo mag hot air, pwede nyo naman hatirin. Ingat lang kasi baka magsitanggalan yung mga katabi niya na parts, so magdidikit-dikit pa naman, magkakatabi-tabi. So pantayin lang natin. Pag napantay na natin na solder, goods na tayo dyan. Solder na lang natin lahat yung paa. Lunes hanggang Biyernes. So bali yan mga ka-G-Lovers, nakabit na natin yung 324. So yan, okay naman yung pagkasolder natin, parang totoo din. So nice yung pagkasolder natin. Okay, mano-mano lang. Yan, okay, nakakabit naman na maigi, malinis naman. So next naman natin ay magte-test tayo mga ka-G-Lovers. So titingnan natin kung magno-normal na ba. So importante yan. Yan. Yan, linisan lang natin. So, okay. Yan, tapos na tayo paglinis nito. So next na naman natin. Sabi ko nga sa iyo, magte-test tayo. I-check natin mga ka-G-Lovers yung kinalabasan nito nung pagkabit natin ng IC na to. So kung mayroon na siyang pagbabago. So yan, 324. Yan, bandang taas. Yan, same lang yung pinalit natin. So yan, kinabitan ko na siya ng supply, naka-ready na yung oscilloscope natin. So try natin testingin yung gauge ng primary. So tingnan natin kung magkakaroon na siya ng ng signal. So power on ko lang siya. 12, meron na siyang magandang sign to, meron siyang amperahe na mababa, konti. Ibig sabihin gumalaw. Tingnan nga natin. So meron na siyang PWM. Pero bakit ganon? Parang unroom eh. Tingnan natin dito. Ibang klase yung PWM nito. Check pa rin natin. Hindi dapat ganyan yan. Dito sa kabila. Yan, dapat ganyan yun. No? So pasensya na kayo. Naka times 1 lang ako na na oscilloscope probe. So nasira yung times din ito. Kaya naka times 1 lang tayo. So acquire ko na lang para bumaba yung waveform. Ulitin natin. Yan. Test natin. Pindutin ko lang yung auto para bumaba yung yan. Di kita yung signal. Yan, okay. Ganyan dapat yan mga ka-G-Lovers. Square wave na output. Yan. Yan. Sa gate yan ng bawat tinitest natin ng kabitan ng MOSFET. Yan. Okay, yung 4. Good. So dito, iba. Tingnan nyo maigi Yan ang baba na, marumi. So, dahil ito, may dinaanan to na transistor, doon tayo mag-check. Papunta doon sa PWM controller. So, ito. Yan. Yung transistor na yan. Check natin dito. May yan, yung output. Tapos kabila yung input nyan. Check natin yung input. Good yung input kita nyo. Output bad. So ibig sabihin lose contact yung transistor or sira. Good yung input niya
good yung input, good bad yung out, yung sa out. So baka nag-lose or sira yung transistor, ito yun sa kabilaan channel. Good yung ano nito, yung out at in. Yan, good. So ang ginawa ko dito para malaman ko kung talagang ano to, talagang loose contact, sinundot ko ng diniinan ko masyado. Itong paa. Yan. So may kabila, yan itong kabila, yan yung out. Ito yung in, good yan. Ito yung sa good. Tapos ito yung kabila, out, good. Ha, ito good talaga to. Yan, ito naman, yan, in, out. Yan, good. So dito nagka-problema sa dalawa na to. Yan. Ito yung sabi ko sa inyo, meron siyang in, sa out, marumi na. Nung diniinan ko, nag-good siya. Yan, nag-good siya. Diniinan ko. In, diniinan ko masyado. Ibig sabihin loose contact or corroded o corrosion or cold solder, sa mga ganon. So ang ginawa natin, sinolder natin yung transistor na yan. Tingnan nyo, good na oh. Yan, good now. Yan, dito na tayo nag-test oh. Good na yan oh, good. So, dalawang MOSFET, isang transistor yung nagdadrive. Kaya bali apat na transistor yan gano'n. So, ito yung out. Yeah, pag tinis mo, nadiinan ko siya, guminod na siya. So, solder lang natin ito mga ka-J lovers. Solder lang natin. Good na yan, good. So, safe na tayo sa pagkabit ng, ano yan, ng MOSFET yan. Safe na tayo dyan. Safe now. Yan. Ito yung kaninang bad, mababa yung ano niya, yung signal, waveform. So, sa kabila good to kanina. So same na sila. Parehas na rin yung frequency niya nila. So pumapalo yan dyan, parehas ng frequency. Parehas na. Oh, 37.4 kHz. So solder ko lang tong ano, yung transistor na to, tapos kabitan natin to ng ano, ng MOSFET na yung ano, yung primary. So yan, nalagay na natin yung mga MOSFET sa primary. So solder natin para malaman na natin to. So check tayo ng voltage sa secondary, yung capacitor, check natin kung magkakaroon na siya ng voltage. So tara, solder ko lang to. So hindi na natin skip, para malaman nyo kung gumana na talaga yung secondary nito. Yan, solder lang natin to. So mukhang okay na rin siguro to, kasi mayroon na siyang proper na signal waveform. So pa-promote muna ng channel ulit mga ka-J lovers habang sino-solder natin to. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Then pahit na rin ang like button kung nagustuhan niyo yung video na to. So kung sa page nyo pala itong napapanood, pa-follow, pa-like, pa-share na rin ng video na to. So maraming salamat sa lagi nyo pag-subaybay sa ating channel. So ayan na. Yan, tapusin lang natin itong isolder yung MOSFET na to sa primary. Okay. So okay na to mga ka-J lovers. So check lang natin, linisan natin, tingnan natin yung ano, mga bawat pa kung wala siyang mga maliit na soldering lead na umipit. So importante din yan. So double check pa rin natin para sigurado. Yan, linisan lang natin. Yan, linisan lang natin. Okay. Next naman natin ay check na natin kung magkakaroon na ng output o magkakaroon ng voltage dito sa may capacitor. Tingnan natin. Okay.
Yan. So ready na tayo. So power on lang natin. Kapitan ko lang muna ng 12 volts ulit to. Tapos testing. Pero nagawa mo ng kabaliktad. Kaya nag-surrender. Yan, ipitan ko lang muna. Okay, goods na tayo. So power on ko lang. Yan, yung pag power on natin, wala na siyang fault o hindi na umiilaw yung kulay red. So magandang ano yan na wala na siyang kulay red yung indicator light. Nung pag-test natin dito, ang baba. Yan, tumataas na siya. Yan, 200. Alam ko umabot to ng 300. Pero at least meron na siya mga ka-G-Lovers. So pwede pa siyang output. Try natin lagyan ng ano, ng MOSFET. Yan, tingnan natin. Ba't bumaba? Ay, inop ko na pala. Bumaba kasi inop ko na. Titingnan ko muna kung ano, bumaba na yung capacitor para makasolda tayo. So, delikado kasi dyan. Baka mag-ground din tayo. So, meron pang tirang 80 plus. So, hindi pa safe. So, yan. Na-discharge ko na siya mga ka-G-Lovers. So, matagal-tagal din bago ma-discharge. So, okay. Ready na tayo sa pag-solder. Solder ko lang to. So, bilisan lang natin. So, fast forward na lang natin mga ka-G-Lovers para makatis agad tayo. So dahil okay na, nakabit na natin yung mga MOSFET. So nalinisan na rin natin. Check na tayo. So abang ko lang siya, i-ready ko lang yung mga dapat natin i-ready dyan. So ilagay na natin yung multimeter natin. Tapos i-jog lang natin muna sa una. Titingnan natin kung may output. Pag may output na, so go na tayo, diretso na yan. So set ko lang to sa AC. So, nakaset na siya sa AC. Sabit na lang natin to multimeter. Yan, naka-ready lang natin, abang lang natin yan dyan. Tapos on natin, hintayin natin. So kanina wala na siyang fault, kulay green na siya, wala na siyang red. So tingnan natin. So pansinin nyo na lang yung ilaw dyan. Pag nag-green, ibig sabihin na-on ko na siya, na-switch on ko na siya. So kabit ko lang yung ano natin, DC. So wait lang. Yan, nag-green na siya. So, wala siyang voltahe. Di pa siguro ito nakadikit doon sa contact. Dikit natin. Yan, 233 volts AC. Yan, meron na tayong 233 volts AC. Goods na tayo. So, para makasigurado tayo na hindi siya mag-drop o mag-flickering o yung para nagbi-blink yung output, lagyan natin siya ng ng ilaw siguro, testing. So dito, chinik ko muna yung yung waveform. So pasensya na kayo, hindi natin matitest yung waveform na tama nito kasi wala tayong times 10. So napakataas na voltahe na kasi to. Naka times 1 lang to. Kaya chinik ko lang kung okay yung waveform. So mukhang okay naman yung waveform. Yan. So next natin yung yung lagyan natin ng load mismo. Kung hindi siya magpi-flicker o yung parang nagbi-blink or nagsi-shutdown. So tingnan natin. So malalaman natin kung okay na talaga. So yan, plugin ko lang tong ilaw. So tingnan natin. Hindi pa magkasya yung plug. Yan, kita nyo umilaw. Ibig sabihin, good na yung inverter natin. May output na siya. Yan, umilaw na. So, tuwan-tuwa na yung customer natin.
So thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.